Hello? Hi, Papa Jackson. Hi, good morning. Parang may echo. Wait lang, Papa Jackson. Parang may echo. Nako. Ganyan-ganyan yung tiyahin ko, tapos ilang araw lang, charot. Tinawas namin kasi may naririnig na, hindi namin naririnig. Okay na ba? Okay na. Okay na. Baka ako Sige. lang yun. Gawa-gawa mo lang yan, ha? Sino po sila? Meron nga, Papa Jackson. Wait lang. Ha? Ba't may echo? Anak ng pusa, talaga yung echo na yan. Meron pa rin? Ayan. Okay Wala na? na ata. Bukas lang yung mga bintana ko. Okay na ba? Wala ng echo. Okay na po. Sino po sila? Anong pangalan? Totoong pangalan po ba? Nakalagay nga sa briefing natin eh. Nakalagay dyan, di ba? Screen Catalin name. po. Ano po? Catalin. Parang gamot ah. At least nag-effort, di ba? Catalin. Paano ang spelling po? The name of Hebrew. Paano spelling po? K-A-T-A. Aha. L-E-E-N. First time ko marinig sa buong buhay ko, Catalin. Yes, Catalin. Ang galing. Parang ointment ah. Parang Catalin. Ang sakit ng kasukasuhan ko. Bili kang Catalin. Parang gano'n. Yan. Ilang taon na si Catalin? 35 po. May edad na rin to. 35 ha? Oo. Aray. Charot lang. Asa ka ngayon? Sakit na. Sa Europe. Anong bahagi ng Europe? Turkey side. North side of Turkey side. Turkey? Yes. Turkey eh. North side. Basta Turkey eh, di ba? Mm-hmm. Anyways, kailan ka pa dyan sa Turkey? 12 years na ako ngayon eh. 12 years. Coming year. Okay. Yes. Anong ginagawa mo dyan? Nag-asawa ka dyan? Tatrabaho ka dyan? Working housekeeping. Bahay. Kailan ka huli nakauwi ng Pilipinas? Last year. Last year. December. Taon-taon ka naman na uwi. Hindi. Depende po. Sa budget, no? Yes. Ang mahal po kasi ang ticket. 1.5. Wala namang mura sa Pilipinas. Hindi nila magawa ng paraang pababae na mga... Nag-aaway pa sila eh. Bati-bati na yung mga yan. Anyway, so, sige. Anong katatayuan sa buhay? May asawa? Single mom? Ano ba sabi ko? May living partner. Diyan. 2 anak. Dito, yes. Okay. Living partner. May live-in partner ka dyan? Yes, Pinoy. Pinoy. Okay. May anak na rin kayo? Meron, 2 po. Nandyan din? Kakukuha ko lang yung panganay ko. Yun yung issue ko. Yung panganay kong babae. Anak niya yan o ka-live-in mo? Hindi. Anak ko siya ng pagkadalaga. So ilan ang anak mo bago mo naka-live-in to? 2. 2. So, yung 2 nasa Pilipinas, yung isa nakuha mo na. Yeah. No. 2 lang sila. Yung isa lang naiwan sa Pilipinas. Yung bunso. Inulit mo lang sinabi ko. Yung 2 bahay anak nakuha mo, ko. Ay. yung isa nakuha mo. Hindi ka nakikinig eh, ha? Naguluhan ako. 2 anak mo nasa Pilipinas, yung isa nakuha mo na dyan, yung panganay. Tama? Yes. Sinasabi ko yan. Yes. Okay. Ilang taon na yung panganay mo? 18? 18. Yung bunso mo ilang taon na? 14? Tama ba? 6 years kasi yung pagitan eh. 13, 14. Di ba? Kasi kung 6 years, 18 minus 6 ay 12. Ay, ito ba? Hindi pa sa 12. Basta mga ganun, Papa Jackson. Baka 2 years. Hayaan mo na, basta magkalayo sila. Magkalahating dekada agwat nila. Okay, sige. Yes. So, nakuha mo na yung panganay dyan.
Yes, and Okay. that's her, ito yung problema ko, Papa Jack. Bakit? Kasi hindi ko siya kilala. Hindi ko siya kilala. Paano mo sabi hindi ko siya kilala? Parang, ano ba? Kasi kakasama ko lang siya eh. Okay. Bali, noong September, kinuha ko siya lahat kasi actually, ang reason talaga pagkuha ko sa kanya, isang reason din is nagkakasakit yung ate ko sa sobrang stress sa kanya. Bakit? Ano kasi siya, syempre Gen Z, gusto ng kalayaan, ganon, Mhm. ganong moment. Okay. Tapos, lagi kami nagtatalo ng ate ko, nasabi ko pabayaan na lang muna, baka gusto mag-aliw-aliw kasi hindi naman kami lumaki ng ganun kasi na Okay. na Ano muna alam mo yung, yun yung okay, wait lang, ano. Ipaintindi mo sa akin. Ano yung kalayaan na tinutumbok mo kanina? Anong sitwasyon nito? friends, hindi siya pwedeng lumabas ng gabi. Dapat after ng school, diretso. May service siya, hindi siya sumasabay sa service. Yung ganong mga point, yung mga ganon na, teka lang, may milk tea pa kami sa labas, ganyan. Ayaw kasi ng ate ko ng ganon. Gusto niya kapag school time, ganon. Kasi laging pinamumukha ng ate ko, hindi ang pinapamukha, para pinamumulat ng ate ko na mahalaga yung perang pinapadala ng mama mo, kaya mag-aral ka, ganyan. Ayaw din ng ate ko siya nahihirapan maglakad, although malapit lang, dapat naka-service, papunta, pabalik, ganon yung way ng ate ko. Yung tipong hindi siya pwedeng, may time kasi na, yung ate ko kasi may talaga, hindi na, ewan ko kung mahigpit ba or ganun na talaga yung ate ko. Kasi yung ate ko, ganun din naman sa amin, merong limit, may mga limit, ganun. Kasi ate ko yung parang guardian na, hindi parang, siya yung naging guardian namin paglaki namin. So, parang alam ko yung ate ko is kailangan pag nag-boyfriend ka, first siya lahat, yung crush mo, siya na rin. Yung ganun, kasi ganun yung ending ng ate ko ngayon eh. So, yung Kumbaga parang traditional. Ganon Okay. yung ate ko, hindi ka pwede manamit ng sexy dress kasi hindi angkop sa katawan, hindi angkop, yung parang hindi maganda, ganon yung sa ate ko, dapat natural ka lang kasi lagi nga sabi ng ate ko, simplicity is beautiful, ganon lagi yung ate ko. So, habang lumalaki, hindi maiwasan yung may crush yung anak ko, ganyan, ganito, nakakalabas, na umuwi ng anong oras, ganyan. So, ngayon, sa sobrang stress na nga ng ate ko, kasi nga ayoko rin naman, pero may family na yung ate ko kasi, siya lang, yung first baby ko kasi, siya yung favoritism ng lahat. Ng ate ko, ng mga boyfriend ng ate ko, kasi dalawa yung ate ko. Bali, siya yung pinaka-baby girl. Tapos, afterwards, syempre, nagkaroon ng sariling family ate ko. Pero sobrang mahal pa rin yung panganay ko. Hindi naman siya nag-change. As in, kahit ano yung gusto ng anak ko, binibigay niya. Pero nung eto na nga, sabi ko, lumalaki na yung anak ko, nag-18 na siya. So, nagkaroon na opportunity na kunin ko siya dito sa bansa kung nasan ako. So, mga siguro, December ako nag-attempt last 2024 na try ko kayang kunin yung anak ko. So, nalakad siya kaagad-agad. So, last year, nakuha ko siya by September bago ang pasukan dito. Okay. So, yun. And lahat ng yun, di ko naman talaga magagawa kung wala yung live-in partner ko na tumutulong sa akin financially. So, okay naman, smooth, ganyan. Nakauwi ako. Sinagot ng partner ko yung ticket ko. Sinagot ko yung partner ng sinagot ko naman yung ticket ng anak ko papunta dito. So, lahat yun smooth Sino na. kasama ng anak mong lumipad? Ako, sinundo ko siya. Okay. Okay. Yes. Ano lang ako, 7 days lang ata ako. Tapos ginawa na namin lahat ng ano niya, debut, lahat. Yung mga party, reunion, lahat ginawa na namin. Tapos bumalik kami dito. So, mga ilang months lang, okay naman. So, mga pagdating ng January, February, mga ganyan, March. Siyempre, isa lang kasi, dito kasi sa bansang to, pag kumuha ka ng bahay, hindi naman totally bahay. Pero ang nire-rent mo lang kwarto ka kasi.
So, meron kaming kwarto ng partner ko na malaki. Andun na yung sala, tapos kama, ganun. So, malaki siya. So, dinivide ko lang siya as a two para yung anak ko nakikita ko. Pero may kurtina siya. And afterwards, naging available yung isang room. So, ayun nga, pinalipat ko siya doon. Habang nag-aaral siya, ganyan-ganyan. So, okay naman lahat. Kaso lang, at that time, hindi ko na siya paano ko ba masabi na hindi ko na siya nakikilala? Parang kasi may mga issue na bigla na pumupunta siya syempre, nagkakaroon siya ng classmate. Pumupunta na siya ng club. Nagbabar. Bar? Ewan, ganun. Nag-iinom. Hindi naman nag-iinom. Coffee, 5 hours sa coffee shop, ganyan, lakad, kasama yung kaibigan niya na college. Pero girls, kasi yung mga kaibigan niya na baguhan is 25 years old, tsaka 26. So, ganun yung age. Tapos yung anak ko, 18. So, hindi ko na-update ko naman siya. So, nung okay naman. Tapos afterwards, may exam siya na kailangan niya ipasa. So, low? Yan, dito ako. Akala ko nawala ka na eh. So, bumagsak siya doon. Sa pinakamahalaga na exam na yon. So, nung time na yun, nagtalo kami, ganyan-ganyan. Sabi ko, yan na nga lang yung iisipin mo, yung announcement. Kasi yung yung magiging sahod ko kasi, Papa Jackson, kailangan ko siya i-budget kasi nga yung anak ko, pangalawa, nasa Pilipinas, tuition fee niya pa, tapos yung sa exam, iba pa. Wait lang. May kausapin ako. Wait lang. Anong ginagawa niyo dyan? Wait lang. Kausap lang po ako. Mama, wait lang. Wait lang, Papa Jackson. Kunin ko lang susi. Pero susi, kunin ko lang din yung mga damit sa taas. May kausap ako si Mama. Wait lang. Sabing wait lang eh. Ano bang gustong gawin, ha? Wait lang, may kausap ako mahalaga. Wait lang. Pakit lang ako. Kunin ko rin yung sinampay. Wait lang. Saan ka ba ni Yaya? Ano ba yung Yaya na yan? Hindi, bigla siyang dumating kasi Papa Jackson. Akyat lang ako sa fifth floor. Elevator. Nako, mukhang may... Unahin mo yan! Uy, diyan ka muna! Hindi, umakit na ako Papa Jackson. Wait lang. Kasi Importante yan. Baka mamaya gusto niya ng sandal mo sana ang ulo mo sa unahan. Hindi. Lumabas lang ako kasi kakarating lang niya galing work. Ano bang niyayaya sa'yo? Anong wait? Wait saan? Wala po. Tinatanong niya lang ako kung sino kausap ko. Ayun. Game. Ay, okay lang po ba? Humina ka. Yung tunog ko? Humina. Basta wag ka mag-loudspeaker Ayan. tsaka yan. Okay, sige. Tuloy. Ay, hindi. Mm-mm. Ayun nga po. Nasaan na po ba ako? Ayun, hindi siya nakapasa sa exam. Ayun, hindi po siya nakapag-exam. Tapos, sabi ko sa kanya, nag-away kami. Sabi ko sa kanya, yan na lang yung iisipin mo, yung i-update yung school mo, pag-aaral mo dito, ganyan. Kasi mahalaga yun eh. Sabi ko gano'n sa kanya. Kasi yun talaga yung dahilan din yung, kaya kinuha ko siya. So, hindi siya parang hindi siya nagsiseryoso. So, ako, after pag Sunday po kasi, Sabado, Sunday dito, syempre lahat ng mga may trabaho is lalabas. So, pwede ako makautang, ganun. Okay. Hindi siya nagsabi. Sinabi niya, Monday, kung kailan eksaktong, araw. Ay, Tuesday, Monday, may preparation. Pero, wala akong makukuhaan kasi Sunday na, Lunes na. Bali, wala na masyadong nasa labas. Okay. So, syempre,
bunganga ako ng, hindi, bunganga ako ng bunganga sa kanya, sa chat lang naman yun, sa Jackson. Pero sabi ko sa kanya, sa sobrang stress ko kasi meron syempre, may binabayaran akong utang kasi nga yung mga ginastos ko rin sa Pilipinas na kailangan, ayun, tas anak ko, kailangan din, yung anak ko pa, sa Pilipinas, kailangan ng pera, tuition fee niya, exam niya, gano'n. Sabi ko, hindi kakayanin, ngayon na, ganyan. So, ayun, sa awa na naman ng Diyos, nakahiram ako sa amo ko ng pera na pang exam niya. Tapos, naging okay kami. Pero nakwento ko siya sa mama ko. Tapos sabi ng mama ko sa akin, kasalanan ko yun kasi hindi ko nga daw siya hindi ko daw siya binibigyan ng Wait lang. Katalin, there's so many things happening right now with your audio. Ang ingay ng linya mo. Oo nga, ang windy. Okay. May ginagawa ka ba bang kausap mo ako? Naglalaba ka ba? Ganon. Ha? Hindi. Ayan, okay na ba? Okay, sige. Tuloy po. Ayun po. So, nung sabi ko siya sa mama ko, nakwento ko siya sa mama, hindi naman, nasabi ko sa mama ko, nasabi ko, ano ba naman tong anak ko? Kung kailan last minute, ganyan, ang daming problema, ngayon siya ganyan, ganito, ganyan. So, nagalit yung mama ko na kasalanan ko, kung bakit siya ganyan, hindi siya nakakapag-concentrate. So, napaisip ako, sabi ko, parang hindi siya nakakapag-concentrate. Buong araw wala ako sa bahay. Tapos, school lang naman pupuntahan niya. Halos 3 oras lang siya sa school. Tapos, after nun, hindi ko na alam kung nakauwi na siya. Kasi ako yung nag-a-update eh. Yung anak ko, hindi nag-a-update. Hindi siya marunong mag-update. Hindi siya marunong magsabi, nandito ako, ganyan. Hindi siya nagsasabi. As in, parang, ako na lang magsasabi na, asan ka na? Okay. Ganon. So, naging okay na rin naman yon. So, afterwards, ito yung issue na, hindi ko alam kung ano yung kailangan ko i-reaction sa sarili ko or ano ko siya kakausapin. Kasi nagkaroon siya ng ka-chat. Nung time na yun, parang nagseryoso na ako na every 12 o'clock or 11:30 ng gabi, kukunin ko yung cellphone niya para hindi siya mapuyat. So, ready siya for school tomorrow. Tapos, out of nowhere, pagkatapos ko hawakan yung cellphone ng jowa ko, ng kalibing ko, yung cellphone niya yung hinawakan ko. Tapos parang na-curious lang ako, ganun. So, pagbukas ko, may ka-chat siya na taga dito na Pilipino rin na, ayun nga, nakita na parang nakasama ko or nakapartihan ko sa birthday. So, familiar yung mukha yung ka-chat niya. So, meron kasi dong picture na hindi ka nais-nais. So, hindi ako masyado nag-react. Parang nagulat ako na natakot. Anong hindi ka nais-nais na picture? Half nakalabas. Yung anak mo nagpadala? Oo. Tapos may mga unsend din na picture, unsend message yung lalaki. Ganun. Yung anak mo nagpadala ng ano niya, upper body part niya sa lalaki. Yes. Okay. Yes. Yung lalaki meron din, pero naka-unsend na siya. Tapos, sa sobrang shock ko, parang nagulat din yung partner ko na, sabi ko, uy baby, natutulog na siya. Uy baby, ano to? Sabi ko gano'n. Nagulat siya, ano yun? Sabi niya, tignan mo, kilala mo to, di ba? Kasi nagbabasketball. Katalin, alam mo, ang echo nung may echo pa rin. sobrang echo. Parang si Batman na yung kausap ko, no? Ayan, okay na ba? Kulungin mo na lang po ng kamay, ma'am. Yan po. Better. Sige, patuloy mo na. Ayun, so nagulat ako. Nagulat din yung partner ko, ganyan, sa mga nakita namin. So, hindi ko, kinonfront ko yung anak ko, pero hindi ako nagalit. Parang, yung parang ganun lang, Papa Jackson. Parang, kalmado ako kasi ayoko ng away.
ayoko yung magsisinungaling siya, ganun. So, siguro mga Wednesday siguro yun. Tapos, dumating yung linggo, yun na yung basketball. So, akala ko okay na, hindi na sila nag-uusap. Kasi nga, nagsabi na rin ako sa anak ko na tigilan mo yan kasi baka mamaya dumating ang araw na may makaalam yan or lumabas in publicity sa Facebook. Sabi ko ganun sa kanya. Tapos sabi naman anak ko, hindi naman na daw niya chinachat, ganyan. Dumating yung Sunday. Mhm. Nasa kabilang city kasi yung kachat niya. So, dumayo sila sa city namin. And then, ayun na. Nung Sunday na yun, nung time na yun na hindi ako lumabas, kasi nga na-injure yung partner ko sa basketball. Mhm. Yung anak ko lang yung lumabas. So, akala ko nagkape lang siya sa buta, ganyan. Yun pala, kasama niya yung lalaki, pumunta daw sila ng bar, nakita siya ng friend ko. Okay. Tapos yung ganong mga nangyari, nalaman ko na lang siya after, ano na ba yun? Kasi nalaman ko lang siya in the middle. Na wala akong idea. In the middle of the week. Tapos, ayun nun. Ano pala siya, nalaman ko na lang siya na after 1 week ng Sunday. Iba pa yung Sunday nagkita sila, tapos after 1 week. Ganon. Nung time na yun, hinatid ko sa kabilang city naman yung anak ko, kung saan yung may mga dagat, doon ko naman siya hinatid. Kasi nga may summer job siya. So, pagbalik ko ng Kaliniguhan, doon ko nalaman lahat. So, doon kami nagtalo na lang kami sa chat ng anak ko na, may nagsabi na may nagsabi na nag-uusap kayo ng gantong lalaki, na may girlfriend pala sa Pilipinas yung lalaki, may anak, ganyan. Tapos sabi naman ng anak ko, ano yan, di na daw sila nag-chat, ganito, ganyan. Tapos, after a day, mga Tuesday, Wednesday, yung girlfriend naman ng babae, girlfriend ng lalaki, yung nag-chat sa akin, Naku. tumawag, ganyan. Tapos, yung mga kwento ng anak ko na, kasi nung magkasama kami nung Sunday, bago ko siya ihatid sa summer job niya, tinanong ko siya, sabi ko sa kanya, kasi nagpa-joke ako eh. Sabi niya, nakita ko nga po si friend mo, mami, ganyan. Tapos sabi ko, sino kasama mo nung pumunta ka doon? Tapos ang pa-joke ko sa kanya, siguro yung Pilipino kachat mo, no? Mhm. Tapos yung way ko na yun, pa-joke na, tigilan mo na yan na, ayoko ng ganyang issue. Sabi ko ganun sa anak ko. So sabi naman ng anak ko, hindi mami, parang, ayun, segue na, hindi. Ganyan. So, afterwards, nung nalaman ko yun, nalaman ko na tumawag na rin yung girlfriend ng lalaki sa Pilipinas sa akin. Nagkwento, ganyan. Tapos nagkwento rin ako Ano dun ang sa alam nung na girlfriend na nasa Pilipinas? kausap ng anak ko yung jowa niya dito Galit ba yung na girlfriend? nagtanong muna siya sa akin eh. Papa Hindi, Jackson, nagtanong muna para siya. maabot sa'yo yung pagtatanong. Ibig sabihin, dumaan na sa maraming stages yan. Ang sabi sa akin ng babae is, kilala niyo po ba yung jowa ko? Ganyan. Kasi napahart po kasi ako sa sa story. Kasi tinignan ko yung Facebook ng lalaki. Mhm. Tapos in a relationship, yung parang kinonfirm ko talaga, in a relationship pala talaga to eh. Okay. So iniisip ko, nilalandi pa yung anak ko nito, in a relationship pala. Yun yung isip-isip ko. So, bigla ko na heart yung story niya na meron silang reels ng jowa niya. Dalawa. Doon na pumutok lahat. Bigla mo na heart o hinart mo para alam ng lalaki na alam mo bilang nanay? Yung totoo. Hinart ko talaga siya, actually. Sa lahat pero ng bago ko sa lahat ng tsacharingin nyo, ako pa ba yung sige. Hindi, bago ko kasi siya i-heart, nag-uusap na pala sila ng anak ko. Yung anak ko yung unang nag-chat sa babae. Okay. Tapos yun na, tapos nalaman ko na lahat yun. Ganyan yung sabi ng anak niya po, ganto na ang harot-harot ng partner daw niya sa bar kasi nakita daw, ganyan. Tapos wala akong idea. Tapos tumawag sa akin to confirm, ganyan, asan daw po yung anak ko that day.
So, nag-iimbestiga na yung Ayun, girl. naging bisa na hanggang itong week na 'to. So, hindi pa kasi ako makapunta sa anak ko kasi nga, simula kasi yan nung Monday, eh. Mhm. Ta's tumawag na yung babae, tapos Okay. hindi na ako puro chat lang kami ng anak ko, video call, Mhm. ganito. Tapos tinigilan na daw na anak ko, binlock na daw, Mhm. ganyan. Okay. Yung lalaki, ta's yung babae din. Ta's afterwards, sabi ko, ayoko ng ganyang issue. Pero kinausap ko na talaga siya. Sabi ko sa kanya, ayoko ng ganyan yung point na makakasira ka ng pamilya kasi wala tayong buong pamilya. Binubuo ko nga yung pamilya natin, eh. Pinipilit kong makasama yung kapatid mo rin dito. Sabi Mhm. kong gano'n sa kanya. Tapos sabi niya, tapos ang question mark lang ng anak ko sa akin, sabi niya, ay, hindi ko knows, mami, na gusto mo rin pala kasama yung isa kong kapatid. Sabi niya gano'n. Okay. Tapos sabi ko, hindi this time kasi yung age ng kapatid mo hindi pa talaga puwede actually, pero puwede natin siyang ibakasyon dito. Mm. Yun yung gusto ko ipa-point sa kanya, pero sinabi ko na yun sa kanya from the beginning. Tapos lahat ng usapan namin ng babae is through call. Mhm. Hindi ko siya nabanggit sa anak ko, parang sinasabi ko lang sa kanya na mahalaga siya sa'kin. Ba't di mo binanggit sa kanya? Gusto ko pa kasi malaman yung marami pa, kung meron pa ba siyang kasinungalingan sasabihin sa'kin, yung parang gusto ko hulihin, gano'n. Okay. Ayan, naiiyak na ako. Naging Tapos, may echo na naman yung line mo, ma'am. ay, sorry. Ayan. Okay. Tapos, ayun, tapos sabi ko sa kanya, sabi ko sa anak ko, kung ganyan yung mangyayari, aawayin ka ng lahat. Ako lang kakampi mo. Mhm. Yun. Tapos sabi ko din sa'yo yan, sinabihan kita lahat niya nung una pa lang, sabi ko sa kanya, kasi Papa Jackson, meron kasi akong, alam niyo yung bibig ko, kapag nagsalita talaga ako, parang nangyayari siya. Yung parang, as in, kasi sinabi ko sa kanya, maraming beses na actually. Pero sinabi ko din sa kanya, sabi ko sa kanya, baka titigil ka lang kapag yung babae na nag-chat sa'yo at pinost ka sa social media, titigilan mo yung pagpo-post mo ng ganyan. Kasi may mga post siyang kahit sa TikTok, nag-story siya ng hindi maganda, ganun. Mhm. Kasi as for me, dito na ako naglalabas ng ilalabas ko eh. Parang for myself, decente kasi ako, yung parang ganun sa pananamit. Okay. Pero siya, kasi tinabla ko na rin siya nung nakaraan. Kasi nga pa-summer na, sabi ko sa kanya, alam mo, hindi nakakatuwa yung suot mong ganyan. Para kasi siyang sitro na butas-butas. Tapos kita yung loob. Sabi ko, pwede ka naman mag-fashion, pero hindi yung kita yung ganyan. Kung fashionista ka, pwede naman maayos. Ganun. Yung hindi nakikita yung may pa-cleavage. May pa-ganyan. Mhm. Sabi ko ganun sa kanya. Tapos, nakita ko, mga after a day, nakita ko yung mga damit na ganun is naka-plastic. Naka-plastic na siya. Okay. Kasi inano ko na rin yung mga, cellphone niya. Siyempre, nung nagbukas ako ng cellphone niya, tinignan ko lang din yung mga photo. Sabi ko sa kanya, maganda ka naman na. Actually, kahit nga pagtulog ka, pag wala kang makeup, ang ganda-ganda mo. Hindi dahil anak kita, sabi ko gano'n. Pero maganda ka talaga. As mura ng Pilipinas. So sexy ka pa, ganyan. Pero halos lahat ng nasa gallery, parang lahat sexy. Nakuha. Sabi ko Mhm. gano'n sa kanya. Tapos, ayun, sabi ko, na-compare ko na naman yung mga picture niya sa picture ko. Sabi ko, nakita mo yung picture ko? Kahit nasa TikTok wala akong sayaw na nagtitwerk. Ang picture ko, yung pa-TikTok lang ako ng nakangiti, puro naka-t-shirt, ganyan. Walang sexy na dan, puro mukha lang, ganyan. Tapos ikaw, may ganyan. Parang baka ganun na lang siguro ang Gen Z. Sabi ko ganun sa utak-utak ko. Mhm. Tapos afterwards, ayun na. So, parang hindi ko na siya kilala. Hindi ko siya ma-open sa family ko kung ano yung problema. Kasi sinasabihan ako ng mama ko na kasalanan ko kung bakit siya ganun. Okay. Na, 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 ano daw, kaya daw naging ganyan. Hindi naman,
para sa akin, siguro malala talaga siguro yung sitwasyon na gano'n, yung na-point sa may babae na nag-chat sa'kin, sa kanya, ganyan. Pero hindi pa alam yun ng family ko. As in kami lang, tsaka yung friends ko na nakakita sa kanila. Okay. So, sabi ko, yung partner ko rin galit na galit sa akin, halos ewan ko ba, ang sabi sa akin ng partner ko sa akin, wala naman akong pakialam talaga sa anak mo. Sa'yo ako may pakialam. Bakit galit yung partner mo? Kasi nagkwento ko sa kanya. Yung parang nagtatalo kami. Kasi na siya yung nakaalam kung sino yung lalaki. Okay. Tapos yung pinakita ko sa kanya yung message, yung chat box ng anak ko, tsaka ng lalaki. Sabi ko, hala baby, tignan mo yung gano'n. Yung picture lang naman talaga pinakita ko. Pero bigla niyang nabasa lahat. Yung parang isang gano'n, ang bilis ng mata niya. Tapos sabi ko, okay, kakausapin ko na lang ganyan. Tapos nung umuwi ako, nalaman niya kung sino yung, siya, parang nag-imbestiga siya. Habang wala ako nung time na hinatid ko sa summer job. Nag-imbestiga siya, ganyan. Oh, ganito pala yung ginawa ng anak mo, ganyan. Okay. Tapos sabi niya sa akin, hindi ka kasi nakikinig na yung anak mo, pag magpapaligaw, kilalanin niya muna. Kasi baka mamaya, may asawa sa Pilipinas. Ang bata-bata pa ng anak mo. Ganon. Tapos, syempre, yung sagot ko sa partner ko, nakausap ko na naman siya. Ganun. Kausapin mo mabuti. Gusto mo ba yung ganyan? So, ang laging pinipoint lang naman sa akin ang partner ko na kausap mo mabuti. Anak mo, ganyan. Saka sabay kami naman yung nagtalo kasi nasabi ko, kinausap ko na ngayon, anong gusto mong gawin ko? Lagyan ko CCTV para malaman ko lang. Tapos yung partner ko sabi, sinabihan na lang ako na, hindi ka pa nag-iisip, hindi ganun yung point ko. Ipakita mo yung realidad sa kanya, kung ano yung buhay. Binibaby mo kasi. Doon na, sabi ko, hindi ko alam. Pero nakinig naman ako sa partner ko nung time na yun. Pero ngayon pa lang ako papunta sa kanya. So, tapos kagabi, nakausap yung mga friends ko na nalaman. Hello ma'am, humihina po yung ano mo, yung line. Ay, sorry. Sabi sa akin, ipakita daw sa anak ko yung realidad ng buhay. Papiliin ko daw kung gusto niya na maging independent. Ganon. Okay. Ayun. So, naguguluhan ako kasi kakasama ko pa lang sa kanya. Parang gusto ko pa siyang intindihin. Yung parang ako pa yung magdidesisyon sa kanya. Yun lang naman, Papa Jackson. Gusto ko lang malinawan. Kailangan ko rin ba i-open sa family ko? Kasi ang sasabihin, parang feeling ko sasabihin lang sa akin ng family ko, kasalanan mo yan. Kasi masyado kang mabarkada, nagiinom ka kasi dyan. Yung dito kasi, syempre pag isa lang naman day off dito eh. So may mga post or picture ako na, or nagla-live na minsan, nagkakasiyahan. Ganon. So sinasabi sa akin ng mama ko na kasalanan mo yan. Tapos nilipat mo na kaagad sa ibang room yung anak mo sa halip na kayo magkasama, hindi yung partner mo. Ganun yung mga sinasabi sa akin ng mama ko. So, hindi ko alam kung magsasabi pa ba ako sa mama ko o sa ate ko or hindi ko alam paano mag-desisyon. Tatawagan mo na rin yung Prime Minister ng Turkey para lahat alam na. Total, kwento mo na yan sa, di ba, sa bang kaibigan mo, sa lahat, di ba? Oh. Hindi Tawagan mo na. Yung kaibigan ko yung nag-open up sa akin. Kahit yung yung ambassador of Turkey to the Philippines, tawagan mo na rin para lahat na may kwento mo na, okay na yan. Lahat na ikwento. Tinawagan mo na. Ikwento mo na lahat, ha? Kukunin ko na rin yung yung UN Secretary General, tawagan na rin natin. Yun lang yung ko parang Anong tanong mo sa akin? Kasi masinsinan kitang kakausapin ngayon. Kailangan ko ba siya sabihan kailangan ko ba siya papiliin na maging independent na lang siya? Kasi
Yung idea Yung naman na tanong lang, sinabi hindi ko mo na kailangan ipaliwanag sa akin. Wag mong paliwanag. Marunong naman ako, ano ka ba? May sentido komon naman ako. Hindi mo kailangan, tinatanong lang kita anong tanong mo. Dinugtungo pa ng statement. Anong tanong mo sa akin? ayun, kailangan, ano ba ipapapili ko sa kanya? Ano papapili ko sa kanya? Maging independent na lang ba siya? Or may the best way pa na salita? Okay. Yun lang naman. Okay, ilang taon yung anak mo? Magna-19 na ngayong November. Okay. I want you to listen carefully with what I'm going to say. Not at any point, expert ako dito. But alam mo, habang kinikwentuhan mo ako, awang-awa ako sa anak mo. Naaawa ako sa kanya. Of course, may mga gagawing kalokohan talaga sa buhay yan. No? Pero naaawa ako sa kanya. Kasi, wala kang sinabi sa akin na mabuting katangian ng anak mo. Pero hindi ko naman nakitang masama yung anak mo sa kwento mo. Meron kayong there is this illusion of standards na meron kayo that you think you can apply to your daughter. Mm-mm. Na kapag hindi mo nakita sa ganung light yung anak mo, you categorize your daughter as at somewhat failure in accordance doon sa standards na yan. I wanna be so clear sa part na to. Of course, pag-usapan natin, yung mga ginawa ng anak mo na lumande or nakipag-chat sa lalaki, na may jowa na, that's miscalculation ng isang bata. No? Miscalculation yan. Madaling itama yan. Kaya lang hindi yun ang fundamentals na nawawala dito. Gusto ko makinig ka mabuti ha. I have number one question. Gusto ba na anak mo mapunta ng Turkey? Yes. Kinausap ko siya ng maraming beses. Okay. So that's a no. The fact na kailangan mo siyang kausapin ng maraming beses, she did not... Hindi. I mean, wait lang, Papa Jack. Hindi. Bago i-apply Ma'am, namin. puro echo ka po. Parang si Batman ka na. Sorry. Tulungin mo ng kamay. Bago namin i-apply siya lahat, nag-usap na kami masinsinan. And sabi niya, Mami, dyan na lang ako sa'yo. Okay, sige. Gusto niya. Okay na po, okay na. Okay. Gusto niya pumunta dyan. Okay. Now, ganito na. I think, kung gusto niya pumunta ng Turkey, hindi ko alam kung tama ako dito ha. Pero entertain this part na hindi kaya tinatakasan niya yung the way of upbringing that she got from your ate. Hindi ko maintindihan, no? That having coffee with your friends at the age of 18 is a crime nowadays. That's not a crime. It's supposed to be normal. Magkakape with friends. I don't think that's a crime. I don't think it's pag ako yung 18 years old, hindi ko nakikitang pagagalitan ako dahil nagkape ako with my friends. But she had to be answerable and she had to feel guilty and be sorry about because she had coffee with friends to a point na kailangan niya tumakas. Hindi ko nagigets yung part na yun. Mga kaibigan, na sociology tayo para maintindihan natin to. Ilang taon ka na, Katalin? 35. You're 35 years old with two kids, 'di ba? Working abroad. Sa estado ng buhay mo na 'yan, iba ang importante sa iyo sa importante sa anak mong 18 years old. Magkaiba kayo. Sa isang 18 years old na babae, ang mga bagay na importante sa kanya ay gadgets niya, school niya, friends niya. Maliban sa school, yung gadgets niya saka friends niya, parang gusto niyo kontrolin para sa kanya. At that age, kahit sabihin mong 15, 16, she was becoming her own person. Inaantay ko maging masamang bata ito. Maliban nung dumating dyan, no? Nagpadala ng picture, no, she was exploring herself, no, ayaw kong pag-usapan niya, awkward yan kasi lalaki ako at babae ka, anak mo yan. Pero inaantay ko na napagalitan ng ate mo kasi nag-coffee with friends. Talaga ba? She had to be answerable to these negligible things. And Ma'am Catalina, no, hindi kita para turuan. Di ba? Hindi kita para turuan kung paano maging nanay sa anak mo. Anak mo yan eh.
Mas magaling kang gawin yan kumpara kahit sino sa mundong ito. Pero I think you have overlooked some points. Kaya natutuwa ako na may nanay ka na nagsabi sa'yo kasalanan mo yan. Kasi ma'am, kanina ini-imagine ko, napaka-pressured ng anak mo living under the same roof as you are. Yeah. Well, parang kinikwento mo hindi ako makahinga eh. Hindi ako makahinga na iniisip ko na huwag tayong maglokohan mga kaibigan. No? Not at any point I'm patronizing, di ba, the modern style. I'm an old school guy. Mhm. But today's standards and today's circumstances is so different from 20 years ago. Yeah. The moment that you give your sons or daughters cell phone, you have practically told them, eto ang mundo sa mga palad mo, explore it. And they will have secrets. Because they're going to explore the world and they're going to have secrets. Now, how do we know bilang mga magulang? Paano natin malalaman kapag dumating yung punto na may kailangan tayong malaman at wala na tayong access sa mga sekreto nila? How do we know? We ask them. Okay. And how we ask them, why would they tell us? They're not going to tell us. They're gonna give us clues and hints. And it's our duty to read between those lines. Yun ang duty natin. Bibigyan nila tayo ng clue. And when we're going to read between those lines, bubuuin natin sa utak natin yan. Diyan papasok kung gaano natin kakilala yung anak natin. With the little clues that they give us. Palagay nyo nag-work yung pagpatak ng 12 o'clock akin ng cellphone mo ha. They have the entire day to do what they want. Lolokohin ka lang yan. Tsaka ano yung ma'am? Ano yung ipakita yung realidad ng buhay? Anong gagawin sa anak nyo? Natatakot lang siguro ako. I know. I am with you. Kakampi mo ako dito. Pero anong kahulugan nun? You continue to antagonize your own daughter. Anong gagawin? Magpapakita ng realidad? Ano po yan? I don't know. Lalo lang magtatago sa iyan. Mhm. That's number 1. Number 2. Tigil-tigilan mo yung kakasabi, anak, tingnan mo ako. Tingnan mo yung TikTok account ko. Walang mukha lang. Dapat, hindi ikaw siya. Hala ka. Yes. Yes. For all you know, baka yung anak mo ayaw niya maging ikaw. I know. Bakit mo kailangan sabihin sa kanya? Baka sa utak-utak ng anak mo, tigas naman ang mukha ng nanay ko. Sino may sabi sa'yo gusto maging ikaw? Kung ayaw niyo po, kung ganito kung gusto niyo pong kontrolin yung mga anak niyo kasi pinapaaral. Ako, kontrolado dapat ng mga anak kasi pinapaaral mo. Sa'yo lahat kinakain eh. Huwag niyong bigyan ng telepono. The phone is their gateway to the world. Pag binigay mo ito, 95% of what they do online, hindi mo na kontrolado yan. Nagmamakaawa ka ng tanongin ano ginagawa nila dyan. Mhm. And the only time they're going to tell us what they do online is we ask them. Tatanungin natin sila. At sabihin lang nila sa atin yung mga bagay na gusto nilang sabihin, number 1, number 2, sabihin lang nila yung mga bagay sa atin na alam nilang willing tayong marinig na hindi sila marereprimand. Hindi ko narinig sa'yo na mabait yung anak mo, mataas yung pangarap. Wala kang ibang sinabi sa akin kundi kapintasan ng anak mo. Kaya siguro ganito yung reaksyon ko sa'yo. Kinakain mo ba yung telepono? Ninunguya mo na ba kami? Sorry. Ha? Sorry. Oo. Masarap ba? Sausaw mo kaya sa suka? Ano magkalas?
Hindi mo naisip, no? Tinan mo. Yung anak mo, gustong pumunta dyan. Siguro para makatakas sa mahigpit na tita. Yes. Pagdating dyan, hindi naman siya nakahinga. Ganun ka pa rin sa kanya. Now, may mga edad, ito mga kaibigan, social science, okay? May mga edad ng, ginawa mo ito, di ba? Oo. Ilang taon ka nagkaanak, ma'am? 18 po. Di ba? Puring-puri ka sa sarili mo. Hindi kasi ganito ako. 18, may anak ka na yun. Anak mo dalaga. Nakita mo yung difference, di ba? Tingnan mo, baka mami sagutin ka ng anak mo, ikaw nga 18, ako nabuntis ka, di ba? Mm-mm. Anyways, no, tingnan mo ito, ma'am, ha? Listen to this carefully, no? There will be a stage sa buhay ng isang teenager that their affirmation and validation will never come from people at home. Never. It will always come from people outside of the household. I'll explain to you. Especially yung pag ang household, di ba, wala kang kaedad, nanay, tatay ang kasama mo, in your case, ikaw tsaka stepdad niya, wala siyang kaedad, wala siyang pinagdadaanan na pinagdadaanan mo. Naintindihan mo? Okay? Wala siyang pinagdadaanan na pinagdadaanan mo. So, ibig sabihin, yung experience niya na lumalaki ngayon, similar yan sa mga kaibigan niya na dumadaan sa same experience. So, yun ang mga kausap niya. They talk about the same fashion, the same idols, the same music. Yun ang mga kausap niya. Yung mga tao sa labas. No? So it's not wrong for your daughter to have friends. Your duty is to tell your daughter to choose the good friends around her. So kapag pinigilan mo siya, wag ka makikipag-umuwi ka kagad ganito. You are depriving your daughter of the world that she needs to face on someday. Dinideprive mo sa kanya yon. 18 na yung anak mo, marunong na pumili ng kaibigan yan. Pero parang wala kang tiwala. Pili mo yung anak mo breadcrumbs. Na pwedeng malusaw anytime. Magiging totoo ko sa usapan natin, ha. Tignan mo, ha. Ibang-iba yung anak mo sa kung inaasahan mo. Nakita mo, di ba, malandi na pala yung anak mo, hindi mo alam? Yes. She started exploring herself, hindi mo alam. Di ba? Hindi mo alam na yung passion ng anak mo, hindi ka parehas sa'yo. Kasi nga, ma'am, sa utak mo, may ideal ka sinusunod na dapat, yung anak ko, ako dapat siya dapat ako, isa lang dapat kami. Sa TikTok niya, dapat mukha lang kasi mukha lang ako. Eh, nung panahon mo, ma'am, 18, may anak ka na eh. Yes. Kaya natatakot siguro ko. So siya magsasuffer ngayon yan. Yun yung kailangan ko talaga marinig. Actually, yan talaga lahat. Yung gusto ko marinig, yung clear sa utak ko. Nagigets kita, ma'am. No? Nagigets kita. No? I get you. Ito, ma'am, may isi-share ako sa inyo. Kasi I have a daughter that's similar to the age of your daughter. No? Baka magalit yung anak ko sa akin. I-share ko to. Okay, makinig ka mabuti, ha? May share ako sa... Kaya naintindihan kita eh. I get the struggle of parenting this generation. Ang hirap nila ispilingin ngayon, ma'am. Ang hirap nila ispilingin ngayon. One day, I went to my daughter. Several years ago, may kumalat na scandal ng isang artista. Huwag natin mag-usapan kung sino yan. May kumalat na scandal ng artista. At yung artista na yan, nung kumalat yung scandal niya na yan, she was young. No, she was young. Naive years. No? Naawa ko sa artista because she didn't know better. Nung nabalitaan ko yung scandal na yan, my first thought was, this is awkward to discuss with my daughter. But I went up to my daughter. I went to my daughter, ginising ko. Nak, gising. Yes, da. Okay. I'm sure alam mo to. Itong scandal na to. Aware ka dito. Yes po. I told my daughter, we are going to talk about this one time and one time only. Ngayon lang to. Pagkatapos kong sabihin sa'yo to, kakalimutan natin pinag-usapan natin. Gusto ko lang maalala mo.
I told my daughter, nagdadalaga ka na. You're going to explore your womanhood. Whatever happens as you explore your womanhood, hindi ko kailangan detalye sa kanya to. Whatever happens as you explore your womanhood, never turn on your camera to take photos or videos. That's it. Yun lang, dun ibigay mo sa akin to. Never document yourself. That's it. You have to promise me this. Never turn on your camera to document yourself. My daughter, promise that. Lumabas ako ng kwarto. It's the end of it. We have that relationship. Kami ng anak ko. We can talk about these things. And still, I don't know her. And still, I don't know her. Bakit? Because with or without these technologies nowadays, hindi mo naman talaga kilala ang kahit sino. Kahit nga partner mo, it's very difficult for you to get to know. And the only time you get to know her is to build that relationship na profound between the two of you. Diba? Build that relationship, no? Ang problema sa iyo, ma'am, parang laging yung anak mo masama sa kwento mo, lagi siya may pagkukulang, lagi siya may maling ginawa. Tingnan mo ngayon, di ba? Ang tanong mo sa akin, ano pa ba, Jackson, ipakita ko ba sa realidad ng buhay? O ano, napaka-punitive. Ano bang punitive in Tagalog? Ano punitive? What's punitive? Mapagmalupit yung paraan mo. Can you imagine being an 18-year-old woman and being answerable to how you react to the world and not having a friend inside the home? Tapos ikaw yung role model niya. Tingnan mo ako, anak, sa TikTok ko, walang mukha lang. Siguro, sa katak ng anak mo, ikaw yan, 35 ka na eh. 18 ako. Di ba? Ba't mo kong ginagaya sa'yo? I'm not, ma'am, ganito. I'm not saying na mali ka na ini-edit mo yung pananapit ng anak mo. Karapatan mo yan, kalayaan mo yan. Pero para i-pattern mo yung pagkatao niya para gayahin ka, I think that's overreaching po. Okay. Yes. Your daughter will never have the confidence and the willingness to tell you her most profound secrets if she feels it will be taken against her. Ulitin ko ha. She will never tell you her deepest desires, her secrets, anything about her if she feels it will be taken against her. Bakit naman niya gagawin yun? Tapos meron siyang stepfather na yun din ang gusto. Pakita mo sa anak mo kung anong realidad ng buhay. Tapos sa utak ng anak mo, bakit tatay ba kita? Hindi ko kine-question yun, baka na mabuting tao sa kanya yan. Pero yun ang isipin ng anak mo. Pero, Papa Jackson, kasi, syempre, iniisip-isip ko kasi lahat. Sinabi ng partner ko, sinabi na mamamamahan namin dito, na matanda, kung paano kausapin ko yung anak ko. Ang isip-isip ko naman, Gen Z kasi yung anak ko, iba kasi talaga ng ngayon. Kaya sabi ko, ba't kakaiba yung dati? Kung paano sila lumaki, ganyan. Ang akin kasi, gusto ko kasi talaga is close kami. Yung parang, ako pa rin yung naghahain ng pagkain sa kanya. Hindi yan dinidikta. Binibuild yan. Yes, binibuild ko siya for myself. Yung nangyayari na ganyan, gusto ko lang talaga, kabilang anak ko nakakaalam ko paano mag-usap sa ganyang sitwasyon. Siyempre, may mga kaibigan na rin na close na nagsabi sa akin, mga ganito kausapin ko, anak ko, ganyan.
So for me, gusto ko kausapin ko yung anak ko ng maayos. May tiwala siya sa akin. Kaya hindi ko siya ino-open. Sa iba, kahit sa family ko pa ngayon, hindi ko pa siya ino-open. Kasi ayoko ba, na parang i-judge na naman siya, i-judge na naman ako, gano'n. Gusto ko yung parang, maririnig ko lang sa anak ko na katulad niya, yung sinabi ko sa kanya na ako yung kakampi mo all the time. Lagi na siya sa akin tumatawag every night bago siya matulog, nag-update. So sabi ko doon, so kahapon lang din kasi kami nag-usap-usap ng mga kaibigan ko, yung mga ka-close ko, yung partner ko. Sabi ko, okay di, nag-usap na kami ng anak ko, kakausapin ko na lang siya ulit. Na masindiran, ganyan. Sabi ko, hinay-hinay lang kasi alam ko na may pressure siya kasi na-homesick din pa rin siya. Hindi yung iniisip ko, baka na-homesick siya. Kaya kailangan na ng mga kausap. Hindi rin. Lumabas na. Hindi rin, ma'am. Yun, Na homesick o hindi, kailangan niya ng social life. yun talaga. Ano yung, ba? Homesick o hindi, talaga. ma'am? Ma'am, tao yung anak mo, hindi yan mushroom. Ha? Hindi. Hindi yan mushroom. You are over-analyzing her person. Yes. Yeah. Yun naman yung ano ko sa kanya. Kaya kahit na kung ano yung sinasabi sa akin, parang sabi ko, kung ano yung gusto ko, kasi sa mama ko nga hindi kami close, hindi ako nagsasabi sa kanya ng something na mga desisyon na gusto ko. So gusto ko yung anak ko rin yung kahit simple lang na desisyon niya, mami ganito gagawin ko ah. Yung parang ganun, yun yung gusto ko talaga marinig sa anak ko. Well, it will take time Pero bago niya syempre- sabihin sa iyo yung totoong mga gusto niya sa buhay. Diba? Baka mamaya lahat ng gusto niya ay walang kinalaman sa mga gusto mo. So, lalo narinig niya sa'yo na ano na dapat ikaw yung ano sundin niya. Yun lang naman yung yung concern ko kasi actually ayoko talaga na bigyan siya ng ano ba sinasabi na realization na ito yung realidad na kapag nag-aral ka din sa ibang bansa, ikaw na bumuhay sarili mo na kung may, yung mga ganun. Pwede naman yun, ma'am. Pwede mo naman pagtrabahuin yung anak mo kung yan naman yung norm dyan eh. Oh, yun nga yung nangyayari ngayon kasi sabi din ng partner ko, may work na yung anak mo, paumpisahin mo mag-isip na siya na magbabayad ng room niya para pa isa-isa yung step niya sa buhay niya, kung paano niya i-calculate yung sarili niya. Yun lang. Just don't Para be alam punitive, niya. ma'am. No? Just don't be punitive. Huwag ka lang maging punitive. Yun lang po yung pakiusap po sa'yo. Because kids nowadays or teenagers nowadays, they react differently than how we react. Ay, hindi pala ako. Kayo. Than the generation 20 years ago would react. Yun lang naman. So, wala, okay na ko. Okay na siguro ko. Wala ko. So, tama yung nasa puso ko tsaka isip ko. Yun. Pero may isa pa akong tanong. Pwede ba magtanong? Pagod na ako, ma'am eh. Okay na ako. Sige lang po. Yes, ma'am. Okay, tapos na. Siyempre, meron din naman ako ka-live-in partner. And 7 years na kami. Mm-mm. So, January, basta mga January siguro, sabi niya, magpapakasal tayo ngayong taon, yung ganyan. So ako, iniisip ko, kailangan siguro niya mag-propose. Kailangan ko pa ba siya hingian ng proposal? Pero ang usapan namin, siya yung sasagot ng lahat. Tapos ako, sabi ko, ang sagot ko na lang is, yung mga requirements kung paano ikasal. Yun yung sabi ko sa kanya. So, sabi niya, okay, sige. Ganon. So, ako, inisip ko, kailangan ko pa ba ng engagement ring, or proposal niya? O, okay na yung nag-usap kami na ganon. Well, it's Yun not, lang. hindi naman masama na gusto mo ng proposal, ano. Hindi masama. Pero ba't mo pinangungunahan? Baka naman may plano yan. Ayun, hindi, yun. Ha? Ba't gusto mo kontrolado mo lahat ng bagay? Hindi naman. Kasi sinabi niya lang sa akin, intindihin mo na yan, yung mga papeles. Intindihin mo na. Tapos ako, inisip ko siya kung iintindihin ko na ba siya. Kasi ang pag-iintindi, parang may set na kasi siyang month na
yung wedding, syempre, it takes time, requirements, kailangan mo pumunta sa ganito, ganyan. Kung sakaling hindi siya, Naisip ko, walang proposal na pa-load sa harapan. No? Kasi ngayon na lang uso-uso yung mga yan eh. Diba? Oo. Ano yes. yan eh, habol niya para may pang-post kayo sa, sa social media niyo eh. Hindi ko naman siya inaano, Papa Jackson. Pero iniisip ko kasi, bago ba ako mag-start ng requirements is, kailangan ba may ganun? Kasi sabi naman niya sa akin, mag-partner na tayo sa bahay, kahit nga nag-McDo lang tayo. Sabihin ko, at ready mo na yung sarili mo. Kasi 7 years na rin naman kami magkasama. Yung anak ko rin naman, umuo na rin. Mhm. So, parang inisip ko, mag-intindi na ba ako ng requirements or hintayin ko ba proposal niya? Ayun lang. Yun yung tanong ko. Bakit mo ko tinatanong? Eh, sabi niya mag-intindi ka na. Ayun nga. Pero kasi sabi ko, umagawin pa. Hindi. Kasi sinabi lang sa akin, ngayong buwan, ngayong taon, din tayo magpapakasal. Ikaw na bahala dyan. So ako, hindi ko alam kung mag-i-steps na ba ako, mag-first step na ba ako, or what, or ayun. So, hintayin ko pa yun. Sabi niya, intindihin ko na. Tapos, eventually, Tanong mo siya. I mean, ganito na. If it's too important for you na ma-proposean ka at may lumuhod-luhod sa harap mo na may pa-surprise, may pa-balloon, gano'n. May kunyaring kumukuha ng picture para makunan kayo, gano'n. At merong post sa Instagram niya tsaka sa ano niya na she said yes. Mga gano'n eh. Gusto niya yan eh, di ba? Hindi mo siya tanungin. Wala ba tayong ceremonial, nagtanong na rin ako sa ganyan. Sabi niya, kailangan pa ba yan? There you go. Sabi niya, kailangan pa ba yan? Magkasama naman tayo lagi. Lagi naman kita napapatawa. Hindi pa ba sapat yun na yun yung propose ko na gusto na kita makasama? Yun na yung wedding. May yun point na yung naman goal siya. natin, May point naman siya. yung taon. May point naman Gastos siya. lang daw. May point naman siya. May point ka din naman. I don't want to take it away from you kasi syempre gusto mo yan bilang pagkatao mo. But tanong mo rin sarili mo na baka gusto mo lang ba ito dahil gusto mo may post sa... Di ba? Kasi nowadays, pelikula ang buhay natin eh. Kasi kung gusto mo lang to, para meron kang ma-post sa mga kaibigan mo na, I said yes, gano'n, gano'n. Eh, you are doing it for the wrong motivation. Okay. So, itanong mo yung yung jowa mo. Kasi, I will not take that away from you. Kasi kung importante yan sa iyo, importante yan sa iyo. Diba? Hindi naman natin pwedeng ituro sa iyo kung gusto mo yan. Eh, siyempre, babae ka, you wanna be proposed to, tama? Nagigets ko naman yun. No? Hindi naman isang masamang bagay yan. Na lang ngayon, naisip ko lang na apakadaming mga babae ni usapin ng kasal, hindi nila marinig sa partner nila ikaw. Ayan yung kasal, and yet you're asking for more. Too much pala siguro. Kasi kung ipipilit mo yan, sasabihin ko sa'yo, sana hindi ka nakipag-live-in. Live-in na kayo eh. Oo. Yun din Diba? yung iniisip ko kasi. Live-in, binigay mo na yung yung sa mister mo, ministerial na lang yun eh. O gawin nating formal yung samahan natin, pakasalan kita. So sa kanya, it's just a process to him. Kasi nag-live-in na kayo eh. Pero again, ma'am, I will not take it against you kung gusto mo ng proposal. Kasi syempre, kumbaga, if it completes a dream that you have, hindi namin pwedeng, we cannot take that against you, no? Irerespeto dapat yan. So tell your husband. Yun lang naman, Papa Jackson. Hindi masama yung gusto mo, mama, hindi masama. Uh-huh. Ang tanong dito, kung sakaling di niya gusto na mag-propose pa kasi gusto lang naman niyang pakasalan ka kasi mahal ka naman talaga niya. Di ba? Ang tanong dyan, gusto mo pa bang magpakasal? Oo, gusto ko. Yun naman yung unang-unang relationship na nag-open up ako sa kanya. Yung bago ang lahat, sabi ko, magpapakasal muna kami bago magka-baby siguro ulit, ganun. Yun naman yung sabi ko sa kanya. So tell your partner that that's important to you. Yeah, Kasi yun lang naman. it's not as if sekreto pa yan, napag-usapan nyo na eh. Nasabi mo na sa kanya, it's already an ongoing topic eh. Tanong
Itanong mo sa kanya. Diba? Yun lang naman. Okay na ba? Ito na ba yun? Kasal na kagad. Diba? Diba, malay mo, mamaya na bumawi yan sa ano ba yun, speech pagkasal? Anong sinasabi sa ganun? Yung vow. Baka doon naman bumawi yan, di ba? I don't know. Baka mamaya, malay mo naman, wala siyang romantic bone sa katawan, pero responsable buong buhay. You'll never know eh. Yes. Ganun nga siya. Pero again, ma'am, hindi masama yung bagay na gusto mo. Kasi if that's important to you, it's important to you. We cannot take that against you. Yeah. Yun lang, Papa Doc. Yun lang talaga. If your partner finds it impractical, kasi nga, anak ng tokle, magka-live-in na tayo para na tayo mag-asawa eh. Parang ba sa utak na ganon. Hindi naman niya sa akin sinabi na mag-live-in lang kami. Sabi lang naman niya sa akin, okay na yung nag-usap na tayong ganito. Hindi na kailangan ng kasi gusto ko sa wedding, maayos tayong dalawa, maayos yung ganap. Ganun lang yung gusto niya. To him, it's already just a process, no? May tawid na lang. Yeah. Hindi kung talagang gusto mo, hindi mag-no ka na lang para wala kang problema. Na? Yun lang overall. Papa Jackson, thank you so much. Hindi pa tayo tapos na. May babalikan lang. Daldal mo kasi. Ay, sorry. Hindi mo tapos mo gusto kong sabihin. Okay, go. Alright, ganito. Your daughter, ito, gusto kong makita mo ito sa ganitong from this angle, ha? Okay. Your daughter's closest family member, nung nandiyan na siya sa Turkey, ay ikaw. Not your live-in partner, not her friends, ikaw. If you cannot make your daughter run to you sa mga bagay na sinabitan niya, accomplishment niya, kung hindi niya mararamdaman na kaya niya tumakbo sa mga bagay na nag-messed up siya, your daughter will naturally run to somebody else. So you have to make your daughter feel that she can run to you no matter the mess is. No matter the mess is. Diba? It's important na maramdaman niya na bago siya mapagalitan, matatanong siya kung okay ka lang ba. Kasi ang pakiramdam ko, bago siya matanong kung okay lang siya, napagalitan na siya. Your daughter is well old enough, no? Well into her womanhood to realize the mistakes that she might do and she did. Alam na niya yan. Pero syempre, anak mo yan. She will still and always will look up to you for guidance. Okay, guidance. Ulitin ko ha. Guidance. Not duplication. Hindi para gayahin ka niya. Okay. Magkaiba yun, no? Ma'am, ulitin ko. In Turkey, her closest family and the closest person sa buhay niya that she can run to is not her stepfather, not her friends, not her classmates, not her workmates, not the guy, ikaw. Kailangan sa puso't isipan niya, alam niya na kahit na uminom siya sa labas, halimbawa, nalasing siya, she wants to go home safe, she will, kahit na alam niya na mapapagaling siya afterwards, she knows that she can ring your phone and you will be there for her. Yeah. Mahirap i-achieve yan, pero achievable yan, ma'am. Okay? Don't be punitive, please. Thank you. Mag-ingat ka po dyan, ma'am, ha, sa Turkey, no? Thank you. Thank you. Bye-bye po. Thank you so much. Bye.